Throwaway account para sa privacy. Hindi ko gagamitin ang tunay na pangalan ng kahit sino at lilimitahan ko ang details para sa proteksyon ng lahat ng involved. Hindi ako nagpo-post para magbintang at hindi rin ito formal legal advice request. Gusto ko lang ilabas kung anong nangyari at makarinig mula sa mga taong naka-experience ng ganitong klase ng tahimik na family problem, papeles, grief, at yung mabagal na proseso ng pagtupad sa responsibilidad. Nasa Canada ako ngayon, living alone sa maliit na apartment. May mga araw na maayos tingnan, may mga araw na parang puro kahon at papel. Yung mga documents ko nasa isang drawer, passport, health card, old receipts at mga sulat galing sa bahay. Hindi ako mahilig sa drama, pero kapag nagtatago ka ng papel sa drawer, parang sinasabi mo sa sarili mo, saka ako na to aayusin. Ang problema, dumadating yung saka na kahit hindi ka handa. Lumaki ako sa pamilya na hindi kailangan ng speech tungkol sa responsibility. Parang automatic. Kung may kailangan, pupunta ka. Kung may pera, hahatiin. Kung walang pera, ikaw ang mag-a-adjust. Si mama, hindi nagsasabing ang dami kong sacrifice. Tahimik lang siyang gumagalaw. Trabaho, luto, linis, dasal, tuloy. Hindi siya yung humihingi ng pansin. Nung lumipat ako sa Canada, sabi ko sa sarili ko, para to sa future na makakatulong sa lahat. Totoo naman, pero totoo rin na para sa sarili ko. Gusto ko ng stability. Gusto ko ng buhay na hindi puro emergency. Gusto ko ng weekend na hindi ako kinakabahan na may darating na problema. At naniwala ako in good faith na yung distance magiging paraan para mas makatulong ako, hindi para maging absent. Sa umpisa, okay. Nagpapadala ako ng pera, I sent what I could, minsan sobra pa sa dapat. Natutunan ko yung immigrant math. Rent, groceries, pamasahe, tapos yung matitira magiging gamot, tuition, o pambayad kuryente ng iba. Hindi ko sinasabi sa marami kasi ayoko ng papuri. Gusto ko lang na okay sila. Si mama may way siya ng pagsasabi ng okay lang na hindi laging okay. Kapag tinatanong ko kung pagod siya, tatawa lang siya ng konti tapos lilipat ng topic. Pag health ang usapan, sasabihin niyang fine siya, tapos biglang ikukwento yung problema ng kapitbahay na parang normal update. Pinaniwala ko sarili ko na malakas siya. Pinaniwala ko na yung sarili ko na magsasabi siya pag seryoso. Tapos, isang gabi, nagsabi siya, tumawag siya late at night at ramdam ko na pilit siyang kalmado. Sinabi niya may findings sa check-up. Sabi niya gusto pa ng doktor ng mas maraming tests. Simple yung words, yung style ng magulang na ayaw kang takutin. Nagtanong ako in English kasi pag kinakabahan ako, lumalabas yung formal side ko. Tapos bumalik ako sa Tagalog kasi nanay ko siya at parang sumisikip na yung lalamunan ko. Sabi niya, anak, huwag ka mag-alala, may paraan. Sabi ko, ma, please sabihin mo lahat, kailangan kong malaman para makapagplano. Sabi niya, oo, pero huwag kang magpanik. Yung salitang panic yung nag-trigger sa akin. Ginawa ko yung ginagawa ng maraming tao pag takot. Nag-ipon ako ng impormasyon na parang shield. Nag-search ako tungkol sa tests, possible diagnosis, treatment costs, I checked leave policies. Tinignan ko flight prices. Sinubukan kong i-layout sa utak ko yung steps kung kailangan kong umuwi agad. Hindi ko gustong kontrolin buhay niya. Gusto ko lang to pa rin yung promise ko sa sarili ko na ang pagpunta ko sa Canada, hindi ibig sabihin iiwan ko sila. Habang nangyayari yon, may isa pang issue na umuusad na si Papa. Mag-iingat ako dito. Hindi ko siya sisiraan. Wala akong sinasabing abuso o criminal conduct. Mas tama sigurong sabihin na ito ay kwento ng distance, choices, at consequences. Naghiwalay ang parents ko nung bata pa ako. Walang dramatic courtroom scene na nakita ko. Mas parang unti-unting paghihiwalay. Isang pinggan na nawala sa mesa, isang boses na hindi na naririnig sa umaga, isang upuan na walang umuupo. Civil kami ni Papa over the years. Magalang, kumustahan na maikli, update na maikli. Hindi warm, pero hindi rin openly hostile. Parang dokumento na valid, existing, pero hindi mo binabasa araw-araw. Tapos nung naging uncertain yung health ni mama, nag-reach out si Papa tungkol sa paperwork. Sabi niya may documents daw related sa property sa Pilipinas, titles, taxes, all the agreements. Sabi niya may kailangang pirmahan para sa clarity. Routine lang daw, para maiwasan daw future issues. Tapos sinabi niya,
in a gentle tone na si mama raw gusto niyang maayos na para walang gulo. Pag narinig mo yung para walang gulo, alam mo na yung bigat nun. Marami na tayong narinig na pamilya na nagkawatak-watak dahil sa lupa, pera, at pride. Yung magkakapatid na hindi na nag-uusap after living. Takot din ako maging ganun. Humingi ako ng copies. Nagpadala siya ng photos, minsan malabo, minsan angled, minsan may shadow. Binasa ko sa phone ko. Nakita ko yung words na waiver, quitclaim, assignment at mga phrasing na parang final na. Dapat huminto ako. Dapat humingi ako ng proper review. Pero kasabay nun, may updates tungkol sa tests ni mama. Split yung utak ko. Kapag takot ka sa health ng isang tao, yung paperwork parang maliit na task na gusto mo nang tapusin. Parang sabi ng utak ko, pirmahan mo na, balik ka na sa totoong crisis. Sinabi ko sa sarili ko na pag nasettle to, less stress kay mama. Sinabi ko rin na kung may mali, maaayos ko later. In good faith, yun yung narrative ko. So, pumirma ako. Nililinaw ko, I signed electronically, scanned signature pages. Wala akong personal meeting. Wala rin akong independent legal advice at that time. Hindi ako proud doon, sinasabi ko lang as fact. Looking back, reckless siya. Pero that moment, parang cooperation siya. Parang pagiging adult child na. Ayaw dumagdag sa bigat. After that, lumala si mama. Hindi siya nagdrama. Hindi niya sinabi ng malakas. Napansin ko lang na mas pagod yung boses niya. Mas madalas siyang huminga ng malalim. May pause bago sumagot. Sinusubukan pa rin niyang mag-joke. Magtanong kung kumain na ako, mag-remind na matulog. Pero sa pagitan ng normal na yon, naririnig ko yung unti-unting paghina. Sinubukan kong mag-ayos ng travel. Nag-apply ako ng leave. Tiningnan ko flights pa ulit-ulit. Pero hindi lang emotion ng buhay. May schedules, budget at borders. Sabi ko sa sarili ko, uuwi ako ASAP. Sabi ko, aabutan mo siya bago maging urgent. Tapos, isang umaga, may message na walang extra words. Anak, si mama, wala na. Alam ko pa rin yung pakiramdam. Parang may malamig na tubig sa dibdib ko. Namamanhid kamay ko, tapos biglang umiinit mukha ko. Tinitigan ko yung screen na parang magbabago yung sinabi pag nag-blink ako. Hindi ako sumigaw, hindi ako bumagsak sa sahig. Umupo lang ako at parang biglang bumigat buong katawan ko. Sinasabi ng iba, grief daw parang alon. Sa akin, parang quiet collapse. Parang may pinto sa loob ng utak ko na sumara tapos sa likod nun may sumisigaw. Pero sa labas, ako yung kailangang tumawag, mag-message, mag-coordinate, sumagot sa tanong ng lahat. Nag-book ako ng flight, nag-impake ako na parang autopilot. Sa airport, may mga taong nagtatawanan, may bumibili ng kape, may nagmamadali, normal world. Sa ulo ko, post lahat. Gusto kong sabihin sa strangers, wala na mama ko. Pero anong mangyayari? Malulungkot sila saglit, tapos balik sa buhay nila. So, kinarga ko yung grief ko na parang fragile item. Pagdating ko sa bahay, parang lumiit yung lugar. Amoy luma at amoy linis. May tsinelas sa pinto, may pinggan sa cabinet, may ingay ng kapitbahay sa labas. Parang mali na tuloy pa rin mundo. Mali na andun yung kwarto niya pero wala siya. Simple yung funeral. Hindi ko na ididetalye. Ang masasabi ko lang, mahal si mama ng maraming tao sa tahimik na paraan. Dumating sila hindi dahil powerful siya, kundi dahil consistent siyang mabait. May nagkwento na nagpapahiram siya ng maliit na pera nang walang interest, nagbibigay ng pagkain, nakikinig, at ako, nakatayo lang, iniisip, paano mo babayaran yung ganong klaseng buhay. After ng libing, pumasok yung practical side. May papeles, death certificates, receipts, forms, may tanong tungkol sa bank accounts, unpaid bills, property, may relatives na mabuti ang intensyon pero may opinion. May mga taong biglang present kahit dati, tahimik. Hindi ko sinasabing greedy sila. Ang sinasabi ko lang, pag may death, dumadami ang tao sa kwarto, at pag dumami ang tao sa kwarto, nandun lahat love, fear, uncertainty. Tapos binalik ni Papa yung documents. Sabi niya, yung pinirmahan ko part ng settlement. Filed na raw para raw sa best interest of all concerned. Formal yung words niya, parang rehearsed. Sabi niya, it would reduce complications and avoid future disputes. Tinatanong ko ng mahinahon, pwede ko ba makita yung final copies? Sabi niya, oo, ipapakita ko. Pero nung nakita ko, may mga linya na parang lumamig tiyan ko. May clauses na mukhang sinuko ko yung rights ko sa certain property. May lines na parang wala na akong claim. May phrases na voluntarily, freely,
with full understanding, at alam ko sa sarili ko na hindi totoo yung full understanding. Sinabi ko, hindi ko fully naintindihan to. Sabi niya, you signed, you agreed. Sabi ko, pumirma ako habang may pressure at grief, kahit walang may intensyong manlamang. Sabi niya, we all have pressure. Doon ko na-realize yung masakit. Pwede kang polite, pero trap. Pwede kang gentle, pero cornered. Pwede kang reasonable, pero sasabihin sa'yo na mas totoo yung papel kaysa sa intention mo. Hindi ko siya inakusahan ng fraud. Wala akong ebidensya para doon at ayoko gumamit ng words na makakasira ng tao ng unfair. Ang kaya ko lang sabihin, nagkamali ako, gusto ko ng clarity, at gusto ko ng outcome na rerespetuhin si mama. At rerespetuhin din yung karapatan ko. Tinanong ko yung mga kamag-anak namin kung ano talaga ang gusto ni mama. Tinanong ko yung mga taong malapit sa kanya. Yung kapitbahay friends niya, tita ko na kasama niya near the end. Pare-pareho yung narinig ko. Gusto ni mama ng peace. Ayaw niya ng away. Gusto niya fair chance ang bawat anak. Ayaw niyang mapahiya si papa. Gusto niyang mag-move forward lahat. Ganun siya. Hindi siya naghahanap ng revenge. Gusto niya closure. Pero yung peace, hindi automatic na fair. Minsan nagagamit yung peace para patahimikin ang tanong. At natakot ako na yung walang gulo minsan ibig sabihin walang tanong. Kaya ginawa ko yung dapat ginawa ko noon pa. Humingi ako ng professional guidance. Naghanap ako ng lawyer, dinala ko lahat documents, messages, dates, in-explain ko yung context, sakit ni mama, timing, limited understanding ko, electronic signatures. Tinatanong ko ano yung legal effect nito, ano options ko, paano ko to haharapin ng hindi ginagawang giyera yung pagkamatay ni mama. Nakinig yung lawyer, nagtanong, nagbigay ng sagot na helpful pero mabigat. Sinabi nila na mabigat ang pirma. Sinabi nila na challenging an agreement can be complex at fact-specific and yes, minsan costly. Narinig ko yung terms like capacity, undue influence, informed consent, procedural fairness. Sinabi rin nila, document everything, communicate carefully, keep emotions out of written exchanges. Ang weird. Parang ginagawang folder yung grief ko, parang pinapasok ko sa file yung nanay ko. Pero gets ko, kung gusto mo ng maayos, kailangan mong gumamit ng existing tools. And low, kapag maayos ang gamit, tool siya for order. Kapag mali ang gamit, nagiging shield siya para sa mas mabilis kumilos. So naging careful ako. Nag-message ako kay Papa in neutral language, Tagalog at English kasi ganun kami mag-usap. Sinabi ko gusto kong ma-review yung documents in full. Gusto ko transparency. Open ako sa mediation. Sinabi ko rin, for the avoidance of doubt, hindi ako nag-accuse ng wrongdoing pero hindi ko rin ma-confirm na informed consent yung nangyari. Sinabi ko rin yung personal, ayoko makipag-away. Gusto ko lang i-honor si mama. Short replies lang, I'll consider, busy, done na. Iniiwasan niya yung part about understanding. Nakafocus siya sa fact ng signature. Doon ko na-gets na kailangan ng structure. So nag-propose ako ng meeting na may neutral third party, mediator, or lawyers. Sinabi ko, pwede pag-usapan yung options. Revision, clarification, or bagong agreement na malinaw at fair. Sinabi ko rin na anumang bagong usapan dapat documented properly, signed after full review, at executed in good faith. In-expect ko galit. In-expect ko sigawan. In-expect ko threats. Wala. Silence. Tumigil siya mag-reply ilang araw. Tapos may message, bakit pinapahirapan mo gusto ng mama mo ng peace? Matagal kong tinitigan yun kasi totoo, gusto ni mama ng peace. Pero hindi same ang peace at compliance. Hindi same ang peace at surrender. Kung buhay pa si mama, alam kong sasabihin niya maging respectful. Pero feel ko sasabihin niya rin na wag ako maging careless sa future ko. Mahirap tanggapin, pero grief makes you vulnerable. At minsan yung vulnerability, nagagamit even unintentionally ng mga taong takot din. Naisip ko rin yung role ko. Hindi ako biktima na walang choice. Pumirma ako, umiwas ako sa conflict. Gusto kong maging good child na hindi nag-aaway. Gusto kong patunayan na mature ako. Gusto kong hindi na mag-alala si mama. Sa paggawa ko nun, nagdesisyon ako nang hindi kumpleto ang info. Sinusulat ko to kasi feeling ko maraming ganito. Minsan, napagkakamalan natin na love equals silence, respect equals self-erasure, strong equals no questions. Tapos magigising ka na may papers kang hindi mo naiintindihan, tapos marerealize mo, nakatira ka na pala sa planong hindi mo binuo. May immigrant layer din. Pag nasa abroad ka,
resource ka at outsider. Ikaw yung inaasahan magpadala o pumirma, pero hindi ka laging kasama sa buong conversation. Summary lang, photos lang, update after na ng decision. Tapos sasabihin malayo ka naman. Hindi ko sinasabi to para manisi. People at home are under pressure too. May bills, may sakit, may pagod. Pero, distance creates information gaps. At yung gaps na yon nagiging risk. After mamatay ni mama, naging complicated yung grief ko. Hindi lang miss ko si mama, naging miss ko si mama at natatakot ako sa pinirmahan ko. Naging gusto kong umiyak pero kailangan kong magbasa ng clauses. Naging gusto kong pakinggan boses niya pero kailangan kong mag-verify ng records. May mga gabi na bubuksan ko yung drawer, kukunin ko yung papel, titingnan ko perma ko, tapos parang hindi ako yon. Babasahin ko legal phrases, tapos parang sumisikip lalamunan ko. Tapos ibabalik ko lahat, uupo lang ako sa katahimikan. Isang gabi, pinlay ko yung last voice message ni mama. Maikli lang. Tinatanong niya kung kumain ako. Pinapaalala niya na magpahinga. Sinabi niyang mahal niya ako. Tapos parang may pahabol na alam niyang kailangan ko. Anak, kung may problema, ayusin mo ng maayos. Huwag kang matakot. Ayusin mo ng maayos. Huwag kang matakot. Tinanggap ko yon na parang instruction. Kaya gumawa ako ng 3 commitments, literal na sinulat ko, parang terms sa agreement. Una, I will pursue clarity and fairness through proper channels, hindi sa sigawan o parinigan. Aayusin ko through documents, meetings, respectful communication. If mediation ang kailangan, gagawin ko. If court ang last resort, iisipin ko na mabuti pero hindi ako magmamadali. Pangalawa, hindi ako maninira ng tao. Hindi ako magpo-post ng allegations. Hindi ako magre-recruit ng relatives para mangatake. I will stick to verifiable facts and my own experience. Pangatlo, I will honor mama's values. Hindi lang yung peace na salita. Kasama dun yung responsibility, yung pagiging maingat, yung pagiging patas. Honoring her means acting with integrity kahit masakit. Tapos nagsimula yung slow work. Humingi ako ng certified copies kung kaya. Naghanap ako ng records. Humingi ako ng timelines. Inayos ko messages by date. Gumawa ako ng summary na malinaw. Ano ang alam ko, ano ang hindi ko alam. I kept my language neutral. I avoided threats. Kahit gusto kong sumigaw minsan, hindi ko nilalagay sa sulat. Tapos, may unexpected. May isang relative yung usually tahimik tumawag. Sabi niya, alam ko ayaw mo ng gulo, pero may karapatan ka rin. Hindi kasalanan magtanong. Hindi siya dramatic, walang villain speech. Calm lang, pero malaking bagay sa akin. Kasi minsan, yung pinakamahirap ay hindi yung legal process. Yung pinakamahirap ay bigyan mo sarili mo ng permission na maging present sa usapan. Na sabihin may halaga ako, na sabihin pwede akong respectful habang pinoprotektahan ko sarili ko, na sabihin hindi dapat required ang confusion para masabing love. Eventually, pumayag si Papa sa meeting, hindi warm, hindi rin hateful, stiff lang, parang room na sobrang lamig, ang aircon. Dumaan sa representatives, pinag-usapan yung specific clauses, options. Ano ang pwedeng i-adjust nang hindi pinapahiya ang kahit sino? Nakakapagod. Pero may healing din in a strange way. Kasi for the first time, hindi ako nanghuhula. Hindi ako umaasa sa malabong photo. Hindi ako pumipirma ng blind. Present ako. Informed ako. Kasali ako. Hindi ito nagtapos sa perfect outcome. May mga bagay na nakaset in motion na may limitations. May compromises na hindi ko gusto. May parts na ramdam kong unfair. May moments na gusto ko nalang itigil para matapos na yung stress. Pero lagi kong iniisip, ano yung irerespeto ni mama? Hindi comfort. Hindi avoidance. Careful action. So, nagstay ako, naging polite ako, nagtanong ako ng definition ng terms, humingi ako ng specific amendments, kinlaro ko kung ano yung final, humingi ako ng written confirmations. Sinigurado ko na anumang bagong agreement clear ang language at acknowledged ang context. At sinabi ko, respectfully, na hindi na ako pipirma ulit ng walang independent review. Sinabi ko rin kay Papa yung hindi ko nasabi dati. Sabi ko, nag-grieve ako. Alam kong may grief ka rin, kahit iba. Gusto kong tapusin to, with dignity, hindi kita aatakihin. Pero sana, wag mo rin akong pilitin manahimik. Hindi siya nag-sorry, hindi siya biglang naging affectionate,
Pero tumango siya isang beses lang. Isang tango. More than nothing. After that, bumalik ako sa kwarto ni mama, tahimik, ayos yung kama, nasa boxes na yung ibang gamit niya. Umupo ako sa sahig at umiyak ako ng maayos, yung iyak na hindi ko magawa nung busy akong maging responsible. Umiyak ako sa pagkawala. Umiyak ako sa batang ako na gusto lang ng safe family. Umiyak ako sa adult ako na pumirma ng mabilis. Umiyak ako sa nanay na sinusubukang protektahan lahat kahit siya yung nanghihina. Tapos, tumigil ako. Hindi dahil wala ng sakit pero dahil may maliit na sense of direction. Grief is sadness, yes, pero minsan instruction din siya. It tells you what mattered. It tells you what you can't ignore anymore. It forces you to see your life without the person who held it together. Ngayon, balik na ulit ako sa Canada. Nasa drawer pa rin yung papers, pero organized na. May labels, may folder na may notes, may record of communications. Tabi nun may maliit na envelope na sulat kamay ni mama. Letter na sinulat niya years ago, bago pa siya nagkasakit. Sinulat niya, "Anak, kahit saan ka mapunta, huwag mong kalimutan na may uuwian ka." Pag binabasa ko yun, naiintindihan ko. Home hindi lang place, promise siya. At minsan, kailangan mo siyang buuin ulit, slowly, through boundaries and honesty. Kung may nagbabasa nito na nasa same situation pumirma habang nag-grieve, sinusubukang panatilihin ang peace nang hindi nawawala sarili. Ito lang masasabi ko, diretso, walang drama. Hindi mali ang maging mabait. Hindi mali ang gusto ng peace. Pero hindi rin mali ang maging maingat. Hindi mali ang magtanong. At hindi rin mali ang humingi ng tulong. Kung malayo ko sa bahay, huwag kang magpa-rush. Kung may papeles, humingi ng clarity. If someone says trust me, ask for details. If someone says gusto ng magulang mo ng peace, remember, peace should include fairness and informed choice. At kung nagkamali ka, na tulad ko, huwag mong parusahan sarili mo habang buhay. Learn from it. Ayusin mo kung ano ang kaya. Tanggapin mo kung ano ang hindi na mababago. Pero keep your dignity intact. Miss ko si mama araw-araw. Namimiss ko yung simple niyang tanong, kumain ka na. Namimiss ko yung paraan niya na gawing safe yung ordinaryong araw. Hindi ko na siya maibabalik. Pero may choice ako kung paano ko dadalhin yung pangalan niya. Dadalhin ko siya with honesty, with care, with proper process, with respect. At with a quiet promise na hindi na ako pipirma sa buhay ko ulit dahil lang takot akong matawag na nagpapagulo. Kasi hindi ako pinalaki ni mama para manahimik. Pinalaki niya ako para maging responsable. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.